And now, Bible Baptist Church Studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat and welcome back to the Baptist Lunch. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon that we are back once again. And alam ko marami po tayong natutunan kanina doon po sa ating pong impormasyong pangkalusugan. I believe that it has been a blessing to you all. And ngayon po ay dadako na tayo para sa ating impormasyong pang-spiritual. Yan, alright. So, para sa mga young people, it is very important na ngayon po ay mag-uusap tayo and itutuloy po natin kasi mga nakaraan may bisita po tayo and I believe they've been a blessing to you as well. Pero ngayon po ay itutuloy na natin yung pag-aaral natin pagdating sa purpose ng inyong buhay because it's really important. Like I said, it is really important na maintindihan natin at malaman natin yung yung purpose, kung saan ba talaga dapat ang purpose, ano ba talaga dapat ang purpose ng buhay niyo para hindi kayo ganun malinlang ng sistema ng mundong ito and that later on parang mas tatama din kayo sa pag-i-involve sa gawain ng Panginoon at pagpapagamit sa Diyos. You might find it unuseful or you might find it meaningless na magbigay ng effort or magbigay ng time para lang magpagamit ng buhay sa Panginoon. So, tatandaan niyo po mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na it is very important, it's really very important na bawat isa po sa atin ay talagang tayo po ay, lalo na sa inyo mga young people, na talagang mabigyan nyo, mapagtuunan nyo ng pansin, matutukan nyo yung tinatawag nating purpose. Dapat seryosohin niyo yung bagay na yan. Saan nyo ba gustong dalhin? O ano ba talaga gusto nyo mangyari? Because some young people today are very confused on kung saan ba nila dadalhin ang kanilang sarili. Kaya nga meron mentality ang mundo na just enjoy life. Ano nga sabi nun? YOLO. You only live once. Patindi. Kaya the reason why they're enjoying their life because you only live once. YOLO. Patindi. Ba talaga yung mga ano ngayon, no? Alam mo, naniniwala naman tayo doon sa YOLO na yan. Pero, ang pinaka-importante, you only live once na nga lang, ang gagamitin mo ba sistema, sistema ng mundo, so, sablay talaga yun, di ba? Dapat, you have to make it sure na yung YOLO mo na yan, ay talagang para papunta sa Panginoon. And, wala nang gaganda pa sa buhay ng kabataan na nagagamit ng Panginoon. Kagawin nga lang, may kausap ako na mamaya ay ikikwento ko yan sa inyo just for the sake of illustration. I'm not gonna mention his name. May kausap akong parent kagabi lang, natutuwa siya na ang anak niya ay nag-i-involve na sa gawain ng Panginoon. You see, young people, hindi lang kayo magiging masaya, pati yung magulang nyo magiging masaya. At ang pinakamaganda niyan, masaya na kayo, masaya na magulang nyo, mas masaya pa ang Diyos sa gagawin ninyo. Mangyayari lang yan, young people, kapag maliwanag sa'yo, mangyayari lang yan, young people, pag maliwanag sa'yo, yung purpose ng buhay mo. Alright? So, bago tayo magtuloy-tuloy, let's open in prayer once again. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you have given to us. Thank you, O God, for once again giving us the chance to learn from your word, especially the young people, O God. Please continue. I'm asking you, Father God, to please continue to help them, O God, to understand properly your message for them, O God. Give them your wisdom, knowledge, and understanding, and use me, O God. Make me a blessing to them. And also, Lord Jesus Christ, please help these young people, O God, to live their lives according to your words, O God. And Holy Spirit, please continue to flow through us and make us a blessing to each other. Continue to give these people, O God, and whoever it is that's watching right now, continue to give them, oh God, the right attitude towards our topic, oh God, for this afternoon, oh God. Once again, thank you for giving us this program. Cleanse us from all unrighteousness. Forgive us in all our sins. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Alright? Ngayon po ay tutuloy na tayo. Just like to read again the passage in Colossians chapter 1.
I would just like to read this passage again in Colossians chapter 1 verse number 16 para ma-review lang tayo ulit doon sa pinag-usapan natin last time. In Colossians chapter 1 verse number 16, sabi po ng Bible, "For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him." So maliwanag po yung sinabi dito. All things were created by Him and for Him. So lahat po ng nilikha ng Panginoon. Alright? Lahat ng nilikha ng Panginoon. Nais ko pong sabihin sa inyo that we are all created by God and for God. Kaya nga po we are created in the image and in the likeness of God, because had it not been for the image and in the likeness of God, of course, imagine niyo na lang, if we're not created in the likeness and in the image of God, hindi pwedeng malayo sa isipan natin na tayo po ay magiging talagang matutotoo yung sinasabi ni Charles Darwin na talagang tayo ay bagamat yung iba ay may kantsawan na talagang na parang nakakapanipaniwala na galing tayo sa unggoy kasi mukhang unggoy na, hindi, biro naman po yan. Ano po, nais ko sabihin, minsan nagkakantsawan kayo mga young people, pero imagine if we are really not created in the likeness in the image of God, ano kaya ang itsura natin? That's the main point Kung hindi tayo created in the likeness and in the image of God, ano po kaya ang itsura natin, di ba? Siyempre, ewan ko lang kung iba sa inyo, ipapayag ko na talagang kayo ay magmumukhang parehas lang ng hayop. And isa pa po, ito totoo po ito. If we are not created in the likeness in the image of God, we will not have an specific purpose in life. Kasi tandaan nyo po, sabi ko po sa inyo, from the very beginning, man is created by God to have a creature set apart to worship Him. That's the main reason why He created man, to praise Him on His works. To praise Him on His works and all that He's done, to give glory to what He had done. You see? So, syempre, of course, who will admire His handiwork? Who will admire His creation? Kung lahat ay hayop, you see, I believe he might find a way to do that. Pero the point is, of course, someone that will really express it the way he wanted it to be expressed. Di po ba? Yung pagpuri sa kadakilaan niya sa paggawa niya ng mga bagay-bagay. Imagine that. You see, kung walang tao. Kaya nga, alam niyo, isa sa mga, at the very beginning pa lang, young people, listen to this. Kaya kailangan yung pagkaingatan ng sarili nyo. It's because, let me remind you, nire-review pa lang natin, pinag-usapan natin the last time. Let me remind you, your main purpose is to worship God. You are made, created by God, set apart to worship Him. You see? Kaya nga inayos tayo You see? Inayos tayo ng pagkalikha ng Diyos sa atin ay ayon sa kawangis niya. Of course, ayaw naman, this is just, this might be too much for you, pero I'm just trying to illustrate things. Imagine, kung yung aso ang nagpupuri sa Panginoon dahil sa ginawa. Isipin niyo yun, young people. Kung ang aso makikita niyo sa kalsada, nakatingala at nakataas ang kamay, at sabi nga nila, tada! Isipin nyo sila yung magugulat ka nila dyan, makikita ka dyan na paglabas mo, may askal dyan sa labas, tumatahol-tahol, umaalulong ng tanghali. Bakit? Tas nakatingala sa alam natin sa gabi nangyayari yun, pero masama daw pakitain nyo. Pero anyways, like I said, ganun pa man, alam nyo, tayo yung design para doon, young people. You see, you're the ones designed to praise God. Human beings are the one who are designed by God to praise Him. Kaya nga nilikha tayo ayon sa kawangis ng Diyos. That's how God created you. Pero tingnan nyo isa-isahin natin ngayon para maging malinaw yung purpose. Tingnan nyo, creation pa lang, ngayon, sinisira, matagal na, hindi lang ngayon Lalo lang ngayon kumbaga ngayon lang hindi na i-enhance. Ano ba sabihin natin dito? Kumbaga napapalala lang lalo ngayon.
Anong yung sinasabi ko napapalala? Kung iisipin nyo, mas napapalala ngayon yung pagsira ng diablo sa creation ng Diyos na mankind. You see? Buti pa yung aso, binibihisan eh. Nakakatawa po ngayon eh. Makikita mo yung mga kabataan minsan eh. Even adults, makikita mo yung aso, binibihisan. Talagang may palda, talagang may ribbon pa yung aso. May damit talaga, as in damit. Kumbaga, kung pwede mo ipasuot sa baby yung damit nila eh. Binibihisan, inaayos. Merong mga aso na hindi naman talaga balbon pero yung mga balbong aso, inaayos yung korte ng buhok, ginugupitan. Pero makikita mo yung may dala nun nakahubad. Ibig ko sabihin nakahubad ay magja-jogging, tumatakbo. Naka leggings na hanggang tuhod lang, tapos sports bra yata tawag nila sa mga babae at sa mga lalaki naman minsan proud sila doon. You see, na lalabas sila ng ganun tapos bihis na bihis yung aso. Buti pa yung parang baliktad yata, ang magbibihis ay hindi yung tao at ang magbibihis yung hayop. Nabaliktad na. Minsan tatakbo proud na proud ba yan eh, dala-dala yung aso. Yung aso pa ang ginastosan na napakamahal pero yung tao halos maghubad na kasi wala nang pambili ng damit, lahat nasa aso na. Kakain yan. You see? So ganyan na nangyayari, talagang nakakatawa ang system. Ganyan kung paano young people sirain ng mundo ang buhay ng tao. As God's creation, ganyan paano kayo sirain ng diablo. You see, para ano yun? Para mailigaw kayo sa purpose ninyo. Tingnan nyo, nakakita na ba kayo ng gano'n na nagbigay ng puri sa Panginoon? I mean, properly, proper praises, properly praising God, biblically worshiping God. I don't think so they'll be able to do that. Bakit? Kasi hindi pwede mong pagsabayin yun. You cannot mix that. Kaya nga, ano yung nangyayari? Ano po yung nangyayari? Lilihis ka talaga. You see? And most of the victims ng diablo sa bagay na yan ay kayong mga young people. Because whether you accept it or not, the maturity stage, I'm not trying to judge you young people, but again, we have to accept the fact na sinabi ng Biblia. Kaya nga, you see, later on, mababanggit ko pa ito. Let me just say this sa pagkakataon po na ito, young people. Kaya nga, ang disenyo ng Biblia, hihiwalay ka lang sa magulang mo pag mag-aasawa ka na. You see, because God is still working on your maturity. You see, bago ka lumipat doon sa another phase of life. So, habang wala ka pa doon sa kalalagyan na yun, hindi kanya pinahihiwalay sa magulang mo. Bakit? Anong purpose doon? Because kailangan mo pa ng training para malaman. Because, sinabi ko na ito before dito eh. Kung meron man mas nakakaalam sa buhay, hindi tayo pwede magtali-talinuhan sa magulang. Mas nauna sila sa ating nabuhay. Okay? You have to accept the fact. You have to put that in your mind. Mas nauna silang nabuhay sa atin sa mundong ito. Sa kanila tayo nanggaling. Therefore, you've got to take much time with the people na pinanggalingan mo na matagal nang nabuhay sa mundong ito at mas nakakaalam ng buhay sa'yo. You see? Sinabi ko na yan before. Kaya nga, God is still working na mag-mature tayo. Kaya ko yung sinasabi sa inyo, it's because you have to accept the fact na yung maturity level, kaya ang madalas na kayang kuhanin ng diablo ay yung mga kabataan, because yung maturity level ng thinking ng mga young people ngayon is not as mature as the adults. Bagamat of course, minsan naririnig natin si Pastor, there are some immature adults. I mean, sa kanya nagsasabi yun, siya nagsasabi yun. Pero, hindi pa rin dadali yun o hindi pa rin dadami yun. Hindi pa rin natin pwede i-compare yun sa immaturity ng most of the young people. You see? Because that's how it is. You see? Kaya ako sinasabi yan sa young people. Kaya madalas, ang nabibiktima is yung mga young people. Therefore, para hindi kayo mabiktima, bilang isang Kristiyanong kabataan, the good thing is that, bilang isang Kristiyanong kabataan, Kristiyano ka. Pwede kang magkaroon ng kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng pinag-uusapan natin ngayon. Again, katulad yan, sinasabi ko sa inyo, ito palang talata na, all things were made by Him, were created by Him, and for Him. Diba? Tumugma siya dun sa sinabi ko sa inyo kaninang purpose ng creation, why God created mankind to have a creature set apart to worship Him. Because we are created by Him and for Him. To worship Him. Primarily not for ourselves, but for God. That's the main purpose of our life. Kaya nga yung mga tinatanong ko sa inyo noon, you see,
as dinefine ko sa inyo yung word na purpose, the action for which a reason or thing is especially fitted or used for which a thing exists. You see? So, meron tayong special na trabaho. See, which is no other than to praise God. Sabi ko nga sa inyo, one of the main reasons kung bakit marami young people and confused ngayon sa pamumuhay nila bilang isang Kristiyano, because they already forgot this. Nakalimutan na po nila ito. You see, sabi ko nga sa inyo, di ba, mostly, yung pinag-usapan natin last Thursday, bago po nagsalita dito si Pastor Louis, si Pastor Jeddah, at si Pastor Gomer, bago po sila nagsalita dito, ano po yung, kung maalala nyo na banggit ko sa'yo, pag tinanong mo, ano bang purpose ng buhay mo, hindi straight makakasagot ang majority ng mga young people ngayon because they don't know, and they don't know how to answer it, and they don't understand it. You see that? So, yan yung nangyayari sa maraming kabataan ngayon. Now, kaya ko po yan gusto sabihin sa inyo, it's because since we are created by Him and for Him, we are created by God and for God, there are two things na dapat nating gawin. Okay? Na dapat na mangyayari sa buhay natin. Alright? Ibababa ko lang kayo sa chapter 2, verse number 6 and verse number 7. This is a very familiar passage. In verse number 6 ng chapter 2 ng Book of Colossians, hindi tayo alis yan. If you have your Bibles with you, you can open your Bibles. But if you're still eating, and you can just open it sa tabi ninyo, kung nandiyan dyan, okay lang. Pero kung matatapunan ng pagkain, wag nyo nang gawin yan kasi masama sa loob pagka natapunan ng Bible ninyo ng anumang mga pagkain. Nangyari na po sa akin yan. Talaga namang para magkakasala ako eh. Well, anyways, wag na natin pag-usapan yan. Alright, Colossians chapter 2, verse number 6 and verse number 7. Sabi ng Biblia, as ye have therefore received, sabi ng Biblia sa verse number 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Okay? So, ito lang muna tayo. Okay, dito pa lang tayo. Ito pa lang muna tayo sa first topic na sa first verse na binasa po natin. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Alright? Now, listen to this. Isa-isayin natin young people kasi kailangan maging malinaw sa inyo yung basic foundation. Alright? We are created by God. Created in the image of God. The main purpose of mankind is for God. Okay? Now, here comes sin. Dumating na po ang kasalanan. Pagdating po ng kasalanan, anong ginawa? Sinira niya po. Inilayo niya sa purpose. Alright? Gumawa ulit ang Diyos ng kapamaraanan para bumalik tayo doon sa purpose. Alright? Para bumalik tayo ulit doon sa purpose. Now, ito na, sabihin na natin na tinanggap natin yung kapamaraanan, which is yung tinatawag natin salvation. Tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo bilang sarili niyong Panginoon at tagapagligtas. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. In other words, live with Him. Live in God. You see? Hindi po natatapos sa pagtanggap. Kasi ito yan, young people. Tingnan niyo po ito tayo, perfect tayo. We're perfectly made by God because ayon sa image ng Diyos. You see? Nakita natin paano nilikha si Adan. Then after the creation of Adam, ano po sumunod na nangyari ngayon? After the creation of Adam, the next thing that happened is what? Dumating yung kasalanan. So nasira yung paggawa sa atin perfectly. Okay? Wala pa tayong wala tayong bahid, kumbaga. Wala tayong bahid ng kasalanan. Pero nagkaroon tayo ng bahid ng kasalanan, gumawa ang Diyos ng kapamaraanan. Alright? Tinanggap natin ngayon yung kaligtasan. So meron na naman tayo ulit, nakabalik tayo ulit ngayon sa kawangis ng Diyos. Alright? So kaya listen to this, young people. Kaya ako po sinasabi sa inyo to, yun nga lang, mas mahirap tayo, this is the fact, mahirap para sa inyo young people ngayon, even sa adults, pero kayo mo sinisingle out ko. Young people, it will be hard for you. The reasons why is it hard for you to go back to our original purpose to worship God kasi nandoon na yung kasalanan. Before kasi kaya hindi mahirap gawin yung purpose kasi wala pa yung kasalanan eh. Pero dumating na tayo dito ngayon, meron na tayong bahid ng kasalanan. Kaya ngayon, ano yung nangyayari? Nagkakaroon tayo ngayon ng hirap again na bumalik solidly, nagampanan yung purpose natin, which is to praise God for what He had done.
Alright? You see? So, kaya nga sinasabi ko, young people, lagi niyong tatandaan ito. Ito yung pagkakataon sa buhay natin, young people, na maraming beses tayo, or maraming pagkakataon sa buhay natin na nahihirapan kayong gampanan yung purpose na yan. It is because of the reason, young people, na yung mga kasalanan natin, yung sinful nature natin, ang naghihinder sa atin to go back to that purpose. You see? Whether we accept it or not, yun yung naghihinder sa purpose natin na gampanan yung naghihinder sa atin na gampanan yung main purpose natin, which is to worship God. Kaya nga, di ba, napakahirap, real illustration for this, napakahirap para sa mga young people ngayon. Nahihirapan kayong mga young people ngayon na maglingkod sa Diyos, magpagamit sa Diyos. Anong kadahilanan? May setback. Or there is something na merong humahatak sa inyo, merong nagdadrag sa inyo. You see? Para ang hirap lumakad, ang hirap magpagamit, ang hirap na mag-involve. You see? Kasi syempre, isipin mo, eto na nga lang sana ang free time ko, maggaganito pa ako sa area, eto na nga lang sana ang free time ko, kailangan ko pang gawin ito, pinasok ko pa ito, lalo pa ngayon, young people, kung Bible school student ka, yan, isang pwedeng atake sa'yo ng Diablo. Tapos, nag-aaral ka pa sa labas, akalain mo, pinagsasabay mo. You see that? Kung iisipin mo, pambira, sa halip na nagpapahinga na sana ako yun, hindi naman biro yung mga modules na ginagawa sa labas Grabe pa yung mga teacher Minsan tamad pa bibigay pa sa amin lahat ng trabaho. Halos di na sila magturo. You see that? Now, kaya ako sinasabi na sa inyo, it's because akalain nyo, kung kayo iguguluhin at gagambalain ng Diablo and talagang magpapadala kayo sa sinful nature, you will have a hard time. You see? Kaya bumalik dun sa main purpose. Bakit? Mararamdaman mo yung pagod physically, madidrain ka talaga physically. Now, alam nyo kung bakit? It's because may setback ka You see, may pumipigil sa iyo. Now, ito yung punto ko. Ito yung sinasabi ko, young people. Kaya nga po, napaka-importante yung sinasabi dito na hindi ka matatapos sa kaligtasan. Again, ulitin natin. Nilikha tayo ng Diyos perfectly made. Nagkasala, dumating ang kasalanan, nasira tayo, nawala tayo sa purpose, namuhay tayo pansarili. Here comes the Lord Jesus Christ, gumawa pa rin ng kapamaraanan para bumalik tayo ulit sa ating pong main purpose. Okay? Para bumalik tayo ulit sa ating main purpose, pero nandoon na yung sinful nature. Kaya mahirap na bumalik para sa inyo, young people, sa main purpose natin because of the sinful nature. Now, here go. Ito na po yan. Kaya ngayon, ganun po yung nangyayari ngayon. So, nahihirapan ka na ngayon bumalik. Kasi tandaan nyo, young people, what will help you para pag magpatuloy ka na magpatuloy sa purpose mo ay sinabi ng Biblia sa verse 6. As ye have this, therefore receive Christ Jesus the Lord. Tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo. Ang kasunod, so walk ye in Him. Alright? What will help you to go back to the purpose? You have to walk in Him. You have to walk with Christ. You have to live in Christ. You see? Because yan yung makakatulong sa'yo para ikaw ay makabalik sa dati mo sa original purpose mo bilang isang tao. You see? And there's a process. Pagdating sa pamumuhay kay Kristo, merong process. You see? Hindi yan basta-basta lang na you will jump into living with Christ and then ganun lang yun kadali. No, hindi po yun ganun kadali. Tandaan natin, because of the sinful nature and Satan's tactics or yung sistema ng mundong ito na ginagamit ng Diablo. Alright? So, that will give you a lot more hard time to go back to your purpose. You see that? Kaya nga, ano yung nangyayari? Ano yung mga sumusunod na nangyayari? Yan yung mga sumusunod na nangyayari. Ano yan? Makikita mo yung young people ngayon, tinatamad mag-involve sa church, walang involvement sa area, hindi nakakapagbigay ng oras para makapagpagamit sa Panginoon, or even sa mga classmates mo, you even forgot to share God's word sa mga kaklase mo online. Sinasabi ko online.
You see, ako'y natutuwa. Meron young people sa area namin up till this time. She's still updating us, the area, na lagi siya nagpapadala ng picture na yung na-share niya at kaibigan niya from sa malayong lugar ay patuloy nakakapagsimba. See, so nagtutuloy-tuloy. You see, kaya ko po yan sinasabi sa inyo. Okay? Kaya ko yan sinasabi sa inyo. It's because merong way. May kapamaraanan para ikaw, young people, hindi masayang yung buhay mo pa ngayon. Yung ngayong buhay mo. Merong kapamaraanan para hindi yan masayang while you are living in this present wicked world. So, paano yan para hindi masayang? Pilitin mo, or not just pilitin. Ibig ko sabihin, just put it in your mind na you have to live in Him, or you have to walk in Him. Kung tinanggap mo yung kapamaraanan na ginawa para ma-restore tayo at makabalik sa dating purpose. You see? Anong ebidensya tinanggap mo yung kapamaraanan ng Diyos na para makabalik tayo sa ating main purpose? Yun ay sa pamamagitan ng iyong pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Pero like I said, mostly nai-stuck na ang mga kabataan dyan sa kalagayan na yan bilang isang Kristiyano. Ano ibig sabihin? Na-stuck ka na dun. Alright, tinanggap ko na si Yesu Cristo bilang sarili kong Panginoon tagapagligtas, and here I am, member ako ng church, so that's it. Ando doon ka na lang. You see? Naputol ka na sa ganong kalagayan. Wala nang iba. Okay? Hindi ka na dumating doon sa pagkakataon na yung mag-involve, hindi ganoon kalakas yung drive, or hindi ganoon kalakas yung sabihin na natin na hindi ganoon kalakas yung push na ikaw ay magpagamit sa Panginoon. You see? And tandaan nyo, it's part of the purpose. You see? It is part of the purpose. You see, yung lahat ng ginagawa natin ngayon dito sa simbahan, these programs, and your area programs, lahat ng programa sa church, everything, your involvement in the church signifies your praise and worship to God. Yan yung kapamaraanan ng pagdideclare mo at pagkilala mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi you will not work for God, you will not involve yourself in God if you are not willing to praise and you're not willing to worship God. Lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon, lahat yan ay nagsisignify ng ating pagpuri sa Diyos. You see? Kaya nga, even lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, we have to be careful. Baka ginagawa natin, maraming preachers na nagsasabi nito, baka ginagawa na natin ito mechanically, baka may ginagawa na lang natin ito traditionally. You see? Yun yung mga bagay na babantayan natin. You see? Bakit? Kasi lahat ng ginagawa natin ay magbabalik sa pagpupuri at pagnatas ng pangalan ng Panginoon. Kaya nga, one of the questions na maaaring matanggap, makita ninyo, young people, tingnan nyo one of the questions is na maaaring matanggap nyo is yung palaging naririnig nyo sa pulpit, ano nang ginagawa mo ngayon sa Panginoon? You see, ano nang ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Because, kaya may ganun na tanong, ano nang ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Because, that will signify kung anong worship meron ka sa Diyos. You see, that will tell you kung anong purpose meron ka sa Panginoon. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, it's because, again, kung anong purpose, that will tell you kung ano yung kapamaraanan ng pagpupuri mo sa Panginoon. Now, sabi ko po sa inyo kanina, hindi ganun kadali. Alright? It is not that easy for you to just go back to the main purpose. Bakit? Nandiyan yung sinful nature. So, there are two things na part ng process. Alright? Two things na part ng process na dapat po ninyong muling sariwain sa inyo. Naririnig na natin to, young people. This is just a repetition or reminder. Alright? Madalas na po natin ito naririnig sa ating mahal na pastor. The reason why we have this program is to once again ma-remind tayo ng ma-remind sa mga bagay na dalawa ang nakapaloob sa proseso para para patuloy tayo, mabigyan tayo ng lakas. Hindi para maging madali, para mabigyan tayo ng lakas. Again, young people, let me just tell you this. Huwag kayong mag-expect na may madaling pamumuhay. You see? Huwag kayong maghanap ng buhay na paisi-isi, because walang paisi-ising buhay. Never yan. Tandaan nyo, yung sinasabi, never ka rin magreklamo kung mahirap, because that is all part of life.
You see, the greatest thing lang sa buhay mo ngayon, if you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you followed Him in water baptism, alright, the greatest thing lang is that you are a Christian, and as a Christian, meron kang guidelines para hindi i-capitalize yung hirap at i-endure yung hardness at patuloy ka pa rin maging masaya despite na may ganun. Yun yung bentahe. Alright? Now, isa pa po, ito yung sinasabi ko, ito yung way. Ito na ngayon yung kapamaraanan. Okay? Ang kapamaraanan ngayon is that yung sinasabi dito sa verse number 7. Ano yung sabi sa verse number 7? Basahin natin verse 6 para magtuloy-tuloy tayo. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Na actually, tatlo itong nabasa natin dito. Rooted and built up in Him. Okay? And established in the faith. Now, young people, listen to this carefully. This is something that you have to take seriously. And for you not to get bored. At wag mong ilagay sa isip mo, young people, na ito ay hindi naman ako magpapastor hindi naman ako ganito hindi naman ako magtuturo so hindi ko naman I don't think na kailangan kong pasukin o ganun seryosohin ang bagay na yun. Now listen to this, young people. Sabi ng Biblia dito sa verse 7, you have to be rooted and built up in Him. Alright? Pag sinabi natin na rooted and built up in Him, kailangan sa madaling pamaraan natin intindihin o para hindi tayo masyadong lumalim. Pag sinabi natin rooted, of course, rooted ba? Maugatan ka ba? You see, madalas natin naririnig yan. You see, you have to be rooted and built up. Kanino? In Him. Yung Him na tinutukoy dyan ay yung nasa verse 6. Yung persona sa verse 6. Sino yun? Christ Jesus the Lord. Because you will walk in Him. Therefore, Christ Jesus the Lord. Okay? If you're going to walk in Him, therefore, kanino ka dapat ma-rooted and built, maging grounded and built up? Sa Panginoong Hesukristo. You see? At sabi ng Biblia, and established in the faith. Now, one of the things, or one of the important things for you to be rooted and built up in Him and to be established in the faith, unang-una dyan ay yung inyong seryosong pagtanggap sa salita ng Diyos. Alam nyo, young people, ito yan nakakatuwa, the reason why hindi lang kayo basta, even sa adults, sabi ko nga, pero kayo nakafocus, sa inyo ko nakafocus ngayon, young people, wag lang kayong makontento sa pinakikinggan nyo every services. Maganda yung panalangin. Magandang ipanalangin mo sa Panginoon. Isa sa magandang ipanalangin mo sa Panginoon ay yung manalangin ka na patuloy kang bigyan ng Diyos ng pagkauwa at pagkagutom sa salita ng Diyos. Yung hungering and thirsting for God's Word. Bakit? Para saan yun? Para patuloy kang maging rooted and built up in Him, in the Lord Jesus Christ. Because ang tanging mag-uugat sa atin, tandaan nyo, ito yung purpose, ibabalik natin lagi dito. Ito yung purpose, nagkasala, may pamamaraanan, ito tayo ngayon. Alright? Now, may kasalanan nga lang na ngayon. May sinful nature na nga lang ngayon. Kaya nga, mabagal na tayo ulit sa pag-usad, sa pagbalik sa pag-purpose. Ang kailangan natin gawin para makabalik tayo dito, okay? At madala pa rin natin ito dito. Maging priority pa rin ito dito. Kailangan dito sa naggawa ng pamaraanan, maging rooted, maging grounded, maging ma-build up. Dito tayo dapat mahubog. Dito dapat tayo sa Panginoon Hesukristo kumapit. Dito tayo dapat, sabi ko nga sa inyo, yung pag sinabi nating rooted, diyan ka na dapat, kumbaga kung may mga terminology tayo, inugatan ka na dyan. Kung meron ka man dapat, kung saan ka man dapat merong kaugatan, yun sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Because pagka if you're rooted, okay, and built up in the Lord Jesus Christ, that is your only chance to be established in the faith. And when you are established in the faith, that will be that is one of the bigger chance again. That is your bigger chance again na ikaw ay bumalik sa original purpose ng tao despite na nandiyan yung sinful nature.
You see? Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, it's because young people, tingnan niyo po, ang kagandahan sa simbahan po natin. I'm not saying this because I hope wala naman po sa inyo nag-iisip, prayerfully, wala naman po sana mag-isip sa inyo because ako po yung anak ng pastor and I'm a member now. Kahit kayo po na mga membro ng simbahang ito, kayo po mismo makapagsabi, biyaya po ng Diyos na meron tayong ganitong mga simbahan, binilang ng Diyos tayo sa ganitong simbahan na may mga programa. And young people, take this seriously. Lahat ng meron tayo sa simbahan po natin, that will help you to be rooted and built up in the Lord Jesus Christ and to be established in your faith. You see? Kaya nga po, honestly speaking, natutuwa po ko bagamat medyo nababalance or medyo I don't know kung hindi ko kasi na-check yung gantong statistics kung sinong mas marami sa Bible school ngayon. Pero I think young people pa rin ang mas marami ngayon sa Bible school. You see? So, ibig ko sabihin, nakakatuwa pong tingnan na maraming young people, okay, maraming young people ang matatagpuan natin ngayon sa Philippine School of Scriptures, sa Bible school natin. Maraming young people sa Bible school ang matatagpuan natin kaysa sa adults. Ibig ko lang sabihin, young people, if you're not yet a part of any programs in our church, or even if you're from other church, hindi ka pa nag-involve, have yourselves involved because that is the only thing that will help you in this present wicked world to go back to your main purpose. Because tandaan nyo, mahihirapan kayo alone. You cannot do that alone. Bakit? May sinful nature nang naka-attach sa atin eh. You see? Hindi na natin, kaya kailangan natin ng mas malakas doon. You see, mas malakas doon, which is the Word of God. Kaya nga nakakatuwa pagka nakikita ko yung mga young people sa Bible school, nandiyan sila nag-involve, nag-aaral sila at maliban sa kanilang pag-aaral, makikita mo ay talagang bagamat may mga inaantok na, bagamat merong mga nagunahan, merong mga masaya silang nag-aaral. That's the main point. Now, it's because of the reason, because that will help them to be rooted and grounded, or to be rooted and built up in the Lord Jesus Christ para ma-establish sila sa pananampalataya. Now, because tandaan nyo, if you're established in the faith, okay? If you're established in the faith, young people, listen to this, young people. If you are established in the faith, okay? Tandaan nyo, young people, that will help you go back to the main purpose. That will help you go back to the main purpose. Ito pa isa talagay nyo sa isipan nyo, young people. Ito pa ilagay nyo sa isipan nyo. Alright? One of the things na lagi nyong ilalagay sa isipan nyo bilang isang Kristiyanong kabataan is that hindi may pwede na hindi tayo bumalik sa main purpose. Because kung aalisin natin ang sarili natin sa pag-push na magampanan natin ulit yung ating main purpose, sasaklawin tayo ng dyablo, sasaklawin tayo ng sistema ng mundo. Before you know it, wala ka lang ginagawa sa Panginoon, and before you know it, malayong-malayo ka na sa Diyos. You see? And ang pinaka-nakakatakot dyan at pinaka-nakakalungkot dyan is that mahihirapan ka lalong bumalik. Mahihirapan ka lalong gampanan. Again, sabi ko nga marami ng mga nakaranas na young people. This is not to give you, sabi na natin na hindi po ito chismis, ano po? Pero this is reality. Alright? Marami namang mga young people nakaranas na ng simbahang ito. Pero pinili pa rin nila. Hindi sila naging rooted, hindi nila nagawa ang sarili nila maging rooted and built up in the Lord Jesus Christ at ma-establish ang kanilang faith. They've been here traditionally, they've been here mechanically na hindi na nila nabantayan. Kaya nga ano po nangyari sa kanila? Kahit na sabihin mo dito pa lumaki, kahit sabihin mo na dito pa magulang, pero nung bumalik sa mundo, nahirapang bumalik sa Diyos ulit. You see that? And I'm telling you, pagka ikaw ay nag-grounded ng sistema ng mundo, mas mahihirapan kang bumalik sa Panginoon. Kaya nga, young people, do not waste your time pa na ikaw ay bumalik pa sa mundo. Ay, babalik na lang ako ulit sa Diyos kapag papagamit na lang ako sa Diyos ulit. Pagka medyo matanda-tanda na ako, bata pa naman ako, I can enjoy life. Sabi ko nga, palaging ilustrasyon. Sino may sabi sa'yo, buhay ka mamaya? You see? So, again,
ganyan po magiging mangyayari, young people. Hindi po biro yung bagay na piliin mo pang bumalik sa mundo. You see, akalain nyo, pinaranas na sa ng Diyos, lalo na kung lumaki ka sa simbahan at nakapakinig ka at nakapag-involve ka sa gawain ng Panginoon. You know, marami ka dating ginagawang involvement sa gawain ng Panginoon, pero ngayon bumalik ka sa mundo, halos wala ka ng talagang excuse me, talagang meron ka ng setback. Kumbaga talagang may grabe na. Talagang hinahawakan ka na talaga ng diablo. You see, ang hirap niyan. I am telling you, gusto mo nang meron akong kilalang ganyan. Gusto mo nang bumalik sa Panginoon pero hindi ka makabalik. Bakit? Because of what the system of the world did to him. Marami. Yung ginawa sa kanya ng mundo, matindi na. Kaya nga, imbes na, I know, nandun yung drive. Gusto ko na bumalik. Gusto ko na ganyan. Pero hindi kasi ganun nakadali yun eh. You see that? Kaya nga natutuwa ako, sabi ko sa inyo kanina, may sasabihin ako sa inyo, may share ko lang ito sa inyo. Natutuwa ako doon sa isang parent na kausap ko kanina, kagabi. Sabi nga sa akin isang parent, nakakatuwa sir na please pray for, nangingi siya ng prayer request para sa kanyang mga anak and for some reasons. And gusto ko lang yung sinabi niya na talagang natutuwa siya na yung anak niya ay nagsimula na ulit na mag-involve, magpagamit sa Panginoon at sila ay nagsosoul winning, something like that. At even sila ay nagsosoul winning, ay nakikita niya na excited na bagamat hindi pa man daw ganun kaluwag sa kanilang lugar, pero talagang naghahanap ng panahon yung anak nila pagka nakalabas, nakakapag-share and something like that. And then they now learn how to prayerfully and magtuloy-tuloy sila, but they now know how to convert the negativity into positivity sa pamamagitan lang ng sabihin na sa pamamagitan lang ng mga kapamaraanan na laging magtuturo at maglalapit sa kanila sa Diyos. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo mga kapatid, it's because young people, tandaan nyo ito. Kung kayo'y dinidesign ng diablo, katulad ng kasabi ko sa inyo, lahat ng ginagamit ng Diyos, kung kayo'y dinidesign ng diablo, the more that you are precious to God. Kaya nga pinag-iingatan tayo ng Diyos eh. Kasi kung hindi naman tayo iingatan ng Diyos, di sana hindi niya na pinadala ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Di ba? Very basic yan. You see? Kaya nga pinakita ko sa inyo kanina eh. Ito tayo, we are created in the likeness and the image of God. The main purpose is to have a creature set apart to worship Him. Maayos pa. Dumating ang kasalanan, nasira tayong tao, namuhay tayo not for the purpose of our creation. Hindi dahil sa purpose ng ating creation, namuhay tayo pansarili. Nagalit ang Diyos, pinarusahan tayo ng Diyos, but still, He made a way para makabalik tayo sa main purpose. Here comes the Lord Jesus Christ. Tinanggap mo ngayon, hindi ka pwede magtapos doon. You have to walk in Him. And for you to walk in Him, you have to be rooted and grounded, or you have to be rooted and built up in the Lord Jesus Christ and be established in your faith. Para ano? Para makabalik. Kaya kailangan kumbaga parang mas komplikado na dito na marami kang kailangan gawin, marami kang kailangan i-check, young people, para makabalik ka sa iyong main purpose, because tandaan nyo, nandiyan na yung sinful nature. And again, young people, the greatest thing lang is that kapag nagawa natin yon at na-check natin sa sarili natin yon, you will still have the chance to go back to the main purpose of life. Again, huwag nyo masyadong, I'm not saying na ang ginagawa nyo para sarili nyo ay mali, but it will only be wrong if you will prioritize what you are doing right now higher, or you will prioritize it more than prioritizing God. You see, diyan na magiging mali ang buhay mo, young people, pag mas inuna mo ang sarili mo kesa sa Diyos. Hindi ka na makakabalik sa purpose mo, and before you know it, magiging self-centered ka na. Ang buhay mo ay para sa sarili mo na lang. You will not consider other things. Gusto mo sa na lang. And again, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa buhay natin bilang isang Kristiyano.
Alright? Go back. Lagi mo i-check. Ikaw ba ay nasa tamang purpose? Okay? Nasa tamang purpose ka ba? Anong ginagawa mo sa Panginoon? Ito pa rin ba yung ginagawa mo? You see? The reason kung bakit ko yan sinasabi sa inyo, it is because marami nang niloloko ang Diablo ngayon para mawala sa main purpose. Alright? Para mawala sa main purpose. Again, young people, tapos na tayo. I'm not gonna give you things that will be really hard for you na maintindihan, or ibig sabihin mga bagay na kung saan ay talagang magbibigay ng komplikasyon pa sa pamumuhay nyo. No? Hindi na. You see, the Bible is very simple for you to understand. The only problem naman ay hindi yung Biblia. Ang may problema lang ay yung tao. Young people, huwag nyo sabihin mahirap ang pumuhay bilang isang Kristiyano. Ang nagpapahirap sa inyo ay mismo yung sarili ninyo. Alright? Kaya nga again, always check yourselves. And may this topic ngayong tanghaling ito help you na muling siya sa atin ang sarili nyo kung kayo ay nakabalik na sa main purpose ninyo. Alright? So I hope I've helped you. Yan po ang aking ihain sa inyo ngayong tanghalian. And I hope I've helped you, young people. And again, stay on the main purpose, young people. Alright? So, ako'y naniniwala na marami pwedeng paggamitan kayo ng Diyos. Ay, may program tayo sa young people, sa teenagers. Meron tayong program para sa team prep, team focus. Meron pa kayo sa area nyo. Marami. Kung dati nga, sabi ko, kung dati hindi kayo nakaka-involve sa choir, pwede kayo maging singer sa area ninyo. You see? Hindi kayo nakaka-involve sa choir dati. Pwede kayong maging singer sa mga programa natin dito sa Team Focus. Sa amin, sa Team Focus, meron kaming ganun. You see, meron kaming time na may mga special katulad bukas. Meron kaming mga special na hindi lang, of course, hindi lang yung Amen vocal band ang kakanta para sa inyo. Meron pa kaming ibang mga singers na introduce sa inyo. You see, yan ang gusto ko mangyari para hindi man kayo makakanta sa main special number. Hindi ibig sabihin yung mga kumakanta doon sa special number every time na may service, sila lang yung magaling, no? Alisin nyo sa isipan nyo, walang ganyan dito. Okay? Lahat, if God has given you the gift and God has given you the talent, gustong gamitin yan sa inyo ng Diyos. Of course, syempre, hindi naman tayo talent show. You see? Ministry pa rin tayo. Ang kaibahan lang ng talent show, yun sila, ay pinaglalabanan nila yung kanilang ginagamit nila for competition, yung kanilang talent. Yung sa atin naman, ginagamit natin yung talent na ibigay sa inyo ng Diyos para sa kapurihan ng Diyos. That's the difference. Alright? Kaya marami ka, young people, believe me, marami kang pwedeng gamit. Maraming gamit na pwede mong paggamitan sa Panginoon. Maraming avenues. Kaya pasalamatan natin, Panginoon, at binilang tayo sa simbahan na talagang lumalago at talagang nagbibigay ng puri at panahon para sa Diyos. Alright? So again, di po tayo magtatapos. That's all for our Baptist Lunch. Pero again, di po tayo magtatapos sa ating programa. Hindi po tayo nagpapasalamat sa ating mga frontliners. Keep on praying for our frontliners because again, yan sila ay nag-i-spend din ng time, effort, and para sa ating safety. Kaya let's be a blessing to them. Alright? Here's our salute for our frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest.
Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our king, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Alright, wag po nating kalimutan ang ating pananambahan mamayang gabi or mamayang hapon. Let's continue to enjoy and get excited for our another hallelujah service and be blessed by the message of God. Stay safe, brethren. We love you. God bless you all.